for Jannah, 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 Jannah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim. Ngayon pong araw na ito ay tatalakayin po natin ang mga palatandaan ng tunay na relihiyon. Pero bago ang lahat, magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan saan man dako sa ating daigdig. Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga. Ayan, mashallah. Okay, ganun pa man ho mga kapatid, ay atin pong ipagpatuloy ang ating pong bibigyang linaw. Ano po? Sa dami po ng relihiyon sa mundong ito at sa dami ring relihiyon na di umano'y nag-aangkin na sila ang tunay, ang ilan sa mga tao ay nalilito o karamihan ay nalilito at di malaman kung ano nga po ba ang tunay na relihiyon, sapagkat napakarami sa ating pong mga kababayan na kung saan ay litong-lito na sa bawat relihiyon na dumarating at kumakatok sa kanilang bahay. Sila ay nagsasabing kami ay tunay. Ngayon, ano po ba ang mga palatandaan na ito? Ang mga palatandaan na ito ay kinakailangan nating masumpungan sa mga relihiyon na nagsisilipana sa ating bansa o sa buong mundo. Silang lahat ay nagsasabing sila ang tunay. Subalit kinakailangan tatlong palatandaan ang matagpuan natin, masumpungan natin sa mga nagsasabing sila ang tunay. No? Una, kinakailangan masumpungan natin sa kanila ang ganitong aral. Ano po yung unang aral na kailangan nating marinig sa kanila? O di kaya ay itanong din natin sa kanila? No? Una, yung po bang sinasabi nilang relihiyon ay nanggaling sa Diyos? Nanggaling po ba sa nag-iisang Diyos? Ito po yung unang tanong. Pangalawang tanong, yung po bang relihiyon na sinasabi nila na kanila hong ipinangangaral na tunay di umano, ay relihiyon po ba ito ng mga propeta? Uulitin ko. Ito po ba'y relihiyon mismo ng mga propeta? Yan. Pangatatlo, kinakailangan hindi siya nagbabago. Ayan. Yan po yung tatlo na palatandaan upang ito ay ating masabing tunay ang aking relihiyon na ipinapangaral o di kaya ay kinakaaniban na relihiyon. Okay, mga kapatid, kinakailangan makita natin ang mga palatandaan na ito. Una, kailangan galing sa Diyos at kinakailangan ito ay may batayan. No? Ano yung batayan? Kinakailangan batay sa kanilang aklat na pinaniniwala ang aklat o sinasabing aklat. No? Kinakailangan nandoon mismo at nakatala o di kaya'y nakasulat na sinasabing siya ay galing sa Diyos. Yung relihiyon na yon. Pangalawa, kinakailangan sinasabi ng tunay na relihiyon na ito na siya ay relihiyon ng mga propeta. Kinakailangan
batay din sa kanilang aklat kung ano yung mababasa o kung mayroon po ba tayong mababasa na ito ay galing mismo sa mga propeta o di kaya ay relihiyon mismo itinuturo at ipinapangaral ng mga propeta. Okay? Pangatatlo, kailangan hindi nagbabago. Maging sa mga naunang panahon, sa paglipas ng panahon, sa mga bagong panahon, kinakailangan ang relihiyon na yan ay hindi nagbabago ang kanyang aral o katuruan. Yan, Masya Allah. Okay. Ngayon po, mga kababayan, mga mahal naming kababayan, alamin natin ang Islam. Mga kababayan, ang Islam, bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, alamin po muna natin, mga kababayan, alamin po muna natin kung ano ang kahulugan ng Islam. Ang Islam po para po sa kapakanan ng ating mga kababayan, siya po yung relihiyon. Siya po yung relihiyon ng mga Muslim. Okay? Ang Islam ay wikang Arabic na hinango sa ugat na salitang salam. Ibig sabihin, ang pinagugatan po nito ay ang salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Na mayroong pautos na pakahulugan, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban lamang ng nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mga kababayan ko, unang tanong, ang Islam po ba'y galing sa nag-iisang Diyos? Ang sagot ay ito po yung kanyang batayan sa banal na Quran. Ito po yung sagot. Sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang tatanggapin para sa kanya ay ang Islam. Tatanggapin lamang sa paningin ni Allah ay ang Islam. Ito ho yung patunay. Saan po mababasa? Sa banal na Quran sa chapter 3 verse 19 ng banal na Quran. Masya Allah. Okay? Sinasabi pa po sa banal na Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-angkin ng pananampalatayang ito. Kung sinasabing na ang tatanggapin lamang para sa kanya ay ang Islam dahil si Allah ang nagbigay, nagtatag ng pananampalatayang Islam at hindi tao. Okay? Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Masya Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang aking biyaya, paglinghap sa inyo. Pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Masya Allah. Allahu Akbar. Pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam. Ibig sabihin, kung pinili ng Diyos ang relihiyon na ito yung pananampalatayang kanyang kinalugdan. Ito ang pananampalatayang kanyang ibinigay, ibinaba sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin sa sangkatauhan. Masya Allah. Okay? Kaya naman, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
O sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang maghangad ng iba pang pananampalataya liban sa Islam ay hindi tatanggapin sa kanya at kabilang siya sa mga talunan. Taho ninyo. Yung unang binanggit natin na aya or kabanata o sinasabi nating talata o sa banal na Quran, ito ay mababasa natin sa chapter 5 verse 3 ng banal na Quran. At pagkatapos ang sumunod, mababasa natin sa chapter 3 verse 85 naman po ng banal na Quran. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sino man anyang maghangad ng iba pang pananampalataya o relihiyon liban sa Islam ay hindi tatanggapin sa kanya at kabilang siya sa mga talunan. Maliwanag. Base sa mga narinig natin mga kapatid na mga talata sa banal ng Quran na ang Islam pala ang nagmamay-ari nito ay wala pong iba kundi ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kababayan, ang relihiyon ng mga propeta para sa ating pagpapatunay, nasabihin natin ang Islam ang tunay na relihiyon. Ano ang batayan na siyang relihiyon ng mga propeta? Ito ngayon ang katanungan mga kababayan. Okay? Ang sagot ayon din po sa aming batayan, ang banal na Quran. Ganito po ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Masya Allah. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? At pagmasdan na ang kanyang Panginoon ay magwika, isuko mo sa akin ang iyong kalooban bilang isang Muslim. At siya Abraham ay nagsabi, isinuko ko ang aking kalooban o aking Panginoon na tagapagtaguyod sa lahat ng mga nilalang. Allahu Akbar. Masya Allah. No? Ano pa sabi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Maliwanag, mga kaibigan, mga kababayan. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa sinabi ni Abraham? At ang pagtalima at pagsunod na ito kay Allah, ang Islam, ay ipinagtagubilin ni Abraham sa kanyang mga anak na lalaki. Gayon din ang ginawa ni Jacob sa pagiging matatag sa kanyang relihiyong Islam o pagiging matatag sa relihiyong Islam na nagsasabi, O aking mga anak, si Allah ang humirang sa inyo ng tunay na pananampalataya. Kaya't huwag ninyong hahayaan na kayo ay pumanaw maliban sa katatayuan ng pagtalima ang Islam bilang mga Muslim. Masya Allah. Mga kapatid, maliwanag na ang relihiyon pala ni Abraham at ang kanyang mga anak, maging ang mga anak ni Jacob,
ay ang Islam mismo. Islam na may pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Maliwanag po mga kaibigan. Ano po? Ano pa? Yung po yung binasa po natin bago po nating ipagpatuloy ay masusumpungan ho natin sa chapter 2 verse 131 hanggang 132 po ng banal na Quran. Okay? Masya Allah. At dagdag pa nito, sinasabi sa banal na Quran, ganito rin ang pagkakasabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wajahidu fil haqq jihadih wajtaba'akum wama ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan عليكم واتقوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستعينوا بالله ومولاكم فنعم مولى ونعم النصير. ما شاء الله. Chapter 22 verse 78 ng banal na Quran. Ano po ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na magsumikap na makipaglaban ng tapat tungo sa kapakanan ng relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang humirang sa inyo upang kayo ay magparating ng kanyang mensahe. Hindi niya ginawad sa inyo sa relihiyon ang anumang kahirapan. Ito ang relihiyon ng inyong amang si Abraham. Siya Allah ang nagbigay katawagan sa inyo ng Muslim na magkatulad noon at maging ngayon, upang ang sugo na si Muhammad ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa sangkatauhan. Magsipag-alay kayo ng sala o takdang panalangin ng ganap at mahinusay. Kayo ay manangan kay Allah, alalawmbaga na may pagtitiwala. Na may pagtitiwala. Siya ang inyong maula, patron o Panginoon. Gaano siya kainam na maula? Patron. Siya ang ganap at tagalingam. Masya Allah. Malinaw na sinasabi sa ayang ito na ang relihiyon mismo ni Abraham ay Islam. Ama ng mga mananampalataya, sinasabi ang relihiyon ay ang Islam. At sino ang nagbigay ng katawagan ng pagiging Muslim? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliwanag, no? Marami pang aya o talata sa banal na Quran. Gaya din po ng sinasabi dito sa banal na Quran, no? Dito po sa chapter 2 verse 133 naman po ng banal na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'dihi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Allahu Akbar. Makikita ho ninyo mga patunay, mga batayan mula po sa banal na Quran. Ano po ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kayo ba ay naroon bilang mga saksi nang ang kamatayan ay tumambad kay Yakob at nagsasabi, pagmasdan at nagsabi, "O aking mga anak, ano ang inyong sasambahin pag ako'y wala na?" At sila ay nagsabi, "Ang aming sasambahin ay ang inyong Diyos, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nila Abraham, Ismael, Isaac. Sa nag-iisang Diyos kami o sa Kanya lamang kami tatalima at sumasamba." Masya Allah. Nakita mo ninyo? Mapatunay po na ang relihiyon mismo ng mga propetang ito ay wala pong iba kundi ang Islam. Masya Allah. Okay. Pangatatlo, hindi po ba nagbabago ang aral ng Islam? Opo. Mula nung panahon at sa mga paglipas pa ng mga panahon at sa mga bagong panahon na dumarating sa ating buhay, ang aral ng Islam ay mananatili sa kanyang katuruan at hindi magbabago. Hindi magbabago kailanman. Okay? Ano po ang patunay? Mga kapatid, mula noon itinuturo sa Islam, maging sa panahon ng pinakaunang tao na si Adan o si Adam alayhi salam, itinuturo niya sa kanyang mga anak na mayroon lamang iisang Diyos na dapat sambahin, at ito ay si Allah. No? Maging sa panahon nila Noah, sa panahon ni Lot, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Solomon, sa panahon ni David, sa panahon ni Jesucristo, sa panahon ni Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan, ay hindi nagbabago ang aral. Siya ay nagtuturo lamang na kilalanin at sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos. At ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Taho ninyo, hindi ho ito katulad ng ibang pananampalataya o ibang reliyon. Nagtuturo, tinuturo nila isa lang daw din naman ang Diyos. Isa lang din daw naman ang Diyos. Pero pagdating sa dulo, ang Diyos ay nahati sa tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Wala pong ganong aral sa Islam. Hindi ho ito magbabago kailanman, mga kababayan. Isang Diyos lamang kung ano ang itinuro ng mga propeta. No? Katulad ng itinuran mismo ni Jesucristo. Ano pong itinuro ni Jesucristo? Ganito po ang sabi ni Jesus sa banal na Quran. No? Sabi dito mula sa banal na Quran. No? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hada siratul mustaqim. Ano sabi ni Jesucristo? Katotohanan, katiyakan niya ang aking Panginoon. Siya si Allah at siya rin naman ang inyong Panginoon. Paglingkuran siya sapagkat ito ang tuwid na landas. Maliwanag, walang pagbabago. Maging sa panahon ni Moises, itinuro din ni Moises sa mga tao na ang kanyang Diyos na sinasamba ay ang isang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Marami pa pong mga talata o ayah, verse sa banal na Quran. At kung ito ay patutunayan din natin maging sa aklat ng ating mga kababayang Kristiyano, makikita din po natin na walang itinuturo ang Diyos na magiging tatlo o nagiging tatlo ang Diyos. Mula sa isa ay magiging tatlo. Wala pong ganung aral sa kanilang Biblia. No? Ang tiyak po nito, itinuturo ni Jesucristo at ni Moises according to Bible, no? Na sa Deuteronomio
makikita din natin sa 6:4 na itinuturo mismo ni Jesucristo na ni Moises, mga kababayan, itinuturo ni Moises na pakinggan mo anya Israel, ang Pangulo ng Israel. Pakinggan mo ang Pangulo ng Israel, ang Panginoon nating Diyos. Siya lamang ang iisang Panginoon. Gayon din naman sa Marcos 12, talatang 29 sa kanilang Biblia, sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, pakinggan mo ang Pangulo ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang iisang Panginoon. Kita ko ninyo, hindi nagbabago. Masya Allah. Okay. Maging ang mga kaparaanan ng pagdarasal, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng daigdig na ito, ang pagdarasal katulad halimbawa ng pagyukod at pagpapatirapa ay siyang aral na pagsamba o pamamaraan ng pagsamba ng mga propeta na mula noon hanggang ngayon ay ginagawa ng mga Muslim na pagsamba. Hindi nagbabago. Masya Allah. Nakikita ho ninyo. Nakita ho ninyo yung mga bagay na yan. Okay. Bakit nga ba? Sapagkat sabi ni Allah sa chapter 22, verse 77 ng banal na Quran, ganito po ang sinasabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan la'allakum tuflihun. Masya Allah. Ano sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? O kayong mga mananampalataya, sabi ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kayo ay yumukod at sumujud, magpatirapa sa inyong pagsamba sa inyong Panginoon. Kabutihan ito. Ito ay kabutihan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba sa Panginoon ay kabutihan upang kayo ay magkaroon ng dakilang tagumpay. Upang kayo ay magtagumpay. Masya Allah. Sino nag-utos na yumukod? Magpatirapa? Ang Diyos. At siya rin naman ang ginawa ng mga propeta, mga mananampalataya. Hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng mga Muslim. At maging si Jesucristo, ayon sa kanilang Biblia, pag nagdarasal ay nagpapatirapa. Nakasubsob ang kanyang mukha. So walang pagbabago. Hindi nagbabago. Lahat ng mga propeta, si Moises, ganun din magdasal. Hindi nagbabago ang aral, ng pananampalatayang Islam. Sa mga katuwid, isa lang pala talaga ang tunay at totoong relihiyon. Wala pong iba kundi ang relihiyon na nanggaling sa Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyon ng mga propeta, ang relihiyon na hindi nagbabago. Itong tatlong ito na palatandaan, kapag hindi mo nasumpungan, hindi mo natagpuan sa mga nagsasabing tunay na relihiyon, ni isa man sa tatlong ito ay hindi mo masumpungan, hindi sila ang totoo at tunay na relihiyon. Inuulit ko, hindi sila totoo at hindi sila ang tunay na relihiyon, mga kababayan. Kaya para po sa mga tagapanood po natin, sa mga kababayan po natin, ito po yung tatlong palatandaan na kailangan po ninyong alamin kung nariyan nga po ba sa inyong mga kinaanibang relihiyon, sa inyong mga inaaral na relihiyon, sa inyong mga sinasabing tunay na relihiyon. Kinakailangan masumpungan po natin ang tatlong palatandaan na ito. Marami pong salamat sa ating mga tagapanood.
sa lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim. Jazakumullahu khairan wa jaza. Nawa ay gantimpalaan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mabuting gantimpala, no? At naway mapakinabangan natin ang ating mga gawaing kabutihan na ito sa mundong ito at sa kabilang buhay, no? At gabayan nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nanonood po sa atin na hindi po Muslim. Ano po? At hanggang dito na lang po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.